Ang Islam ay papasok sa bawat tahanan. Bawat tahanan. Huwag intindihin ang mga Islamophobe kahit ano pa sabihin nila. Balang araw, magiging Muslim din ang mga anak nila. At hindi ito titigil. Pwede mong itigil ang imigrasyon. Pwede mong itigil kahit ano. Pwede kang gumawa ng mga Muslim ban para kay Allah. Hindi ito titigil. Takot ang mga Australiano sa mga Indonesiano. Sabi nila nung nasa Australia ko. Pansinin mo, nandun din siya. Tingnan mo kung sino ang pinapayagan nating pumasok sa bansa. Hindi natin pinapasok si Sylvester Stallone dahil may dala siyang steroids. Sige mga tao. Ang Australia ay mabilis na nagiging Islamisado. Nakita na natin kung ano ang nangyayari kapag ang inyong mga lungsod, bayan at maging mga bansa ay napasa kamay ng Islam. Lahat ay nagbabago. Tanging tanga lang ang maniniwalang walang mangyayari at magpapatuloy lang lahat, pero magiging mas miserable ang lahat. Kung gusto mo makita ang epekto ng pananakop ng Islam, tingnan mo ang Lebanon at ang Islamikong rehime ng Iran. Kung gusto mo makita ang nangyayari kapag ang malaking bahagi ng bansa mo ay nagiging Islamisado, tignan mo ang Pransya, Alemanya at UK. Hindi ito rasismo. Hindi ito xenophobia. Ito ay simpleng, dalisay at obetibong pagsusuri. At ngayon, matinding pagsubok ang kinakaharap ng Australia. Malawak ang ating lupain bilang isang kontinente, ngunit maliit ang ating populasyon. Mas mabilis tayong bumagsak kaysa Amerika dahil mas malaki sila. Pero nagigising na rin ang mga Amerikano. Napansin ng mga Amerikano na lantad magsalita ang mga politikong Amerikano laban sa Islamisasyon. Maraming kongresista at senador ang nagsalita na ukol dito. Kahit si Michael Rubio ay kamakailan lang matinding binira ang Islam. At least, kinilala na nila ito. Kahit magkahawig tayo ng Amerika sa kultura, malaki pa rin ang pagkakaiba. Mas makabayan sila, kaya dapat din nating palaganapin ang pagmamahal sa bayan dito, sa Australia. Kailangan nating pag-usapan ito. Kung di ka naniniwala sa akin, pakinggan mo ang mga Muslim na nagsasabi kung ano mangyayari sa Australia. Ang Islam ay papasok sa bawat bahay. Bawat bahay. Isa siyang imam na nakabase sa Amerika, sa California. Sa tingin ko, pumunta siya dito sa Australia. Binibigyan natin sila ng visa. Mukhang ganon. Maari silang pumunta at ulit-ulitin ang mga ito. Mukhang hindi papayagan si Tommy Robinson sa Australia kasi daw sobrang pagiging ekstremista niya. Tingnan mo ito. Itong taong ito. Huwag mong alalahanin ang Islamophobe. Pwede silang magsalita ng kahit ano gusto nila. Ang mga anak nila ay magiging Muslim. Magiging Muslim ang mga anak mo. Ang anak mong babae ay magsusuot ng burka. Bawal na ang baboy at isasara ang mga nightclub. Wala na ang mga pub at bar. Sa ilagang Inglaterra, ang mga Labor Council, hindi mga Islamist na partido, kundi Labor Council mismo, ang nagre-rekomenda sa mga paaralan sa mga lugar na karamihan ay Muslim na iwasan ang musika at sining dahil ang dalawang iyon ay haram sa Islam. Nangyayari ito sa hilagang Inglaterra. Nangyayari ito sa Inglaterra. Anong nagpapaniwala sa'yo na hindi ito mangyayari sa Australia? Sobrang makasarili na kung iniisip mong hindi ito mangyayari sa atin. Marami tayong halimbawa. Nangyari ito sa Lebanon at Iran. Oo, mga bansang Muslim yon, sabi ni Sami Muslim. Pero ang Lebanon, Kristiyanong bansa talaga. Alam mo ba kung bakit maraming Lebanese dito sa Australia? Alam mo ba kung bakit? Dahil nasakop ng mga Muslim ang Lebanon. Dahil dito, maraming Kristiyanong Lebanese ang lumipat sa Australia, kaya lumaki ang populasyon nila rito. Marami ring Muslim na Lebanese ang dumating. Tingnan mo, wala naman tayong problema sa mga Kristiyanong Lebanese. Pero ang mga Hudyo, tinuturing itong araw ng tagumpay. Yung taong yon, pagkatapos ng Oktubre, pito yung mga kakilakilabot na Hudyo. Puro sila Lebanese Muslim. Hindi sila Lebanese Kristiyano. Mga Lebanese Muslim, sila at sinasabi nila sa'yo ang gagawin nila. Darating ito sa bawat bahay, sa bawat bansa. Dito sa Australia, subhanallah, nakaupo ako sa isang masjid na punong-puno ng tao hanggang labas ng pangalawang lugar. Tingnan mo, sino ang makaka-imagine na ganito karaming Muslim sa Australia? At hindi ito titigil. Pwede mong itigil ang immigration. Pwede mong itigil kahit ano. Pwede kang maglagay ng Muslim ban. Subalit sa ngalan ni Allah, hindi ito titigil. Tingnan mo, may mga tao talagang nalilinlang. Akala nila sila ang panalo sa digmaan sa Iran. Nalilinlang sila. Pero ang pinakamalaking kahinaan nila ay isa rin sa kanilang pinakamalaking kalakasan. Dahil ginagawa nilang totoo ang kanilang mga ilusyon sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsasabi ng mga ito. Kaya nagiging napakadelikado at nakamamatay sila. Dahil matibay ang paniniwala nila sa kanilang mga ilusyon, kumikilos sila batay dito. Kumikilos sila batay dito sa paraang hindi ginagawa ng ibang kultura.
Mas praktikal ang mga taga-kanluran. Ina-analyze nila ang mga bagay bago i-apply. Dogmatiko at panatiko ang mga taong ito. Dogmatiko silang naniniwala sa teolohiya. At sa proseso, alam mo, madalas silang natatalo. Tingnan mo ang nangyari sa kanila sa Iraq at Afghanistan. Tingnan mo ang nangyayari sa pamunuan sa Iran. Pero hindi sila natatakot sa kamatayan gaya ng pagkatakot dito ng isang rasyonal na tao. Ayaw niyang mamatay dahil naniniwala siyang dapat niyang ipalaganap ang Islam hanggang sa kanyang huling hininga. Pero sa kanyang isipan, handa siya na kung mamamatay siya, edi mamamatay siya. Ano mayon? Pupunta siya sa langit at, alam mo na, mag-i-enjoy kasamang 72 birhen. Delikado ang mga taong ito, kaya nagluluwal sila ng mga suicide bomber. Hindi ko alam kung gusto mong ituring itong kalidad o kahinaan, at wala rin akong pakialam. Nandito lang ako para magbigay ng obetibong pagsusuri. Delikado at nakakamatay ang mga taong ito. Huwag mo silang baliwalain. Oo, malaking bahagi niyan ay delusyon lang. Ikukuwento ko sa'yo. Si Alexander, ang dakila ay malaking tagahanga ni Achilles. Sobrang humanga siya sa mga kabayanihan at pakikipagsapalaran ni Achilles. At ayon sa alamat, gusto niyang higitan nito. Gusto niya maging kasing galing na mandirigma tulad ni Achilles. May mga kwento raw na natutulog siya na may Iliad ni Homer sa ilalim ng unan, pero di ko alam kung totoo yon. Kaya gustong-gusto niyang lampasan si Achilles. Inspirasyon niya ito. Sabi ng iba, baka katang-isip lang si Achilles at hindi totoong tao. Pero hindi rin naman mahalaga kung totoo siya o hindi. Ang mahalaga, kahit totoo o katang-isip ang pinaniniwalaan mo, hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay kung gaano katibay ang paniniwala mo doon at kung gaano karaming inspirasyon ang nakukuha mo mula doon. Yun lang ang mahalaga. Maaaring nakatulong sa kanya ang ilusyon. Pero hindi ito gaanong nakatulong sa mga Persyano. Natalo niya ang mga Persyano. Nawalan sila ng dakilang imperyo sa isang taong may katang-isip o totoong bayani. Ganon din ang mga taong ito. Hindi tayo naniniwala sa kanilang mga ilusyon. Hindi tayo naniniwala sa kanilang Diyos. Hindi tayo naniniwala sa kanilang teolohiya. Pero hindi yan mahalaga. Sila ang naniniwala doon. Ano ang gagawin nila? Naniniwala silang ipalaganap ang Islam ayon sa kanya. Sinabi ng propeta na papasok ito sa bawat bahay. Oo, yun lang yon. Kita mo, sabi ng kanilang mga propeta, na papasok ang Islam sa bawat tahanan, kaya mangyayari talaga ito. Nakakita na ako ng napakaraming video. Hindi ko kayang ipalabas ang lahat ng mga video na yon. Sabi nila, dahil ito ay pangako ni Allah. Ngayon, may ilan sa pinakamatitinding kaaway ng Islam, mga mangangaral at pastor, na nakikita mong nagiging Muslim. Oh, may kaunti ng pareho. Parehong nangyayari. Maraming tao ang umalis sa Islam. Tingnan mo siya. Arabic ito. Babasahin ko ang subtitles. Tingnan mo. Paano mo maikukumpara ang adikay ng mga Palestino sa pagsakop sa Roma, halimbawa, o ang ganap na pagsakop sa Latin America o North America? Ihambing mo ito sa balitang ang Islamikong Armada ay naglalayag mula Malaysia papuntang Australia. Sa totoo lang, takot at takot ang mga Australiano sa mga taga-Indonesia. Itong sinasabi nila sa kanilang sarili. Karamihan sa mga Australiano ay hindi man lang iniisip ito. Ulitin ko, hindi mahalaga ang katotohanan, kundi kung ano ang pinaniniwalaan nilang totoo. Yan ang mahalaga. Ang maling akala ay maaring kasing delikado ng isang totoong obetibong paniniwala. Delikado rin ang maling akala. Sa Australia, takot ang mga Australiano sa mga taga-Indonesia ayon sa kanila nang nandun ako. Nandun din siya sa Australia. Tingnan mo kung sino ang pinapapasok natin dito. Pero si Sylvester Stallone hindi natin pinayagan pumasok dahil may dala siyang steroids. Kita mo kung gaano kasira ang liberal nating pagpapahalaga. Si Sylvester Stallone na may ilang bote ng growth hormones, hindi naman yun panganib sa kahit sino. Tingnan mo kung ano uri ng mga taong pumupunta sa Australia. Mga nangangarap na sakupin ito. Pakinggan mo pa. Naniniwala silang darating balang araw ang mga hukbong Muslim mula Indonesia. Oo, may depensa tayong estratehiya kontra Indonesia. Pero hindi natin sila itinuturing na kasing banta ng China ngayon. Pero sa kabutihang palad, hindi kasing dogmatiko ang Indonesia gaya ng ilang bansa sa gitnang silangan. At ipapasok ang Islam sa Australia, gusto man nila o hindi. Mga mahal kong John, Tom at Bill, habang abala kayo sa pag-aalala tungkol sa pag-upgrade ng inyong pamumuhay,
Tingnan niyo kung anong inaasahan at pinaghahandaan ng ating mga kaaway. Malaki at mayaman ang Australia. Napakaswerte natin. Madalas kong iniisip, paano kaya kung ang Indonesiang sumakop sa Australia at hindi ang mga Europeo? Sa totoo lang, isa na naman itong basurang lugar. Ang Australia ay magiging basurang lugar sana kung ang mga Muslim ang nakadiskubre nito. Hindi naman kontrobersyal ang pahayag na yan. Tingnan mo ang mga bansang Muslim sa paligid mo. Oo, umunlad ang mga bansa sa Persian Gulf nitong mga nakaraang panahon dahil sa yaman ng kanilang likas na yaman. Sigurado, makakakita tayo ng maraming burka dito. Pati na rin ang mga pagbato hanggang mamatay, putulan ng bahagi ng katawan, at iba pang mga primitibong gawain na madalas sa mga Islamist at bansang Muslim. Kaya gusto mo man o hindi, dumarating ang Islam sa Australia. Lahat ng kaaway ni Allah at ng kanyang sugo, ibig sabihin ikaw at ako, ay tatamaan ng kahihiyan at pagdurusa. At tingnan mo ang ginagawa natin. Ang kaawawang punong ministro natin ay nagsasabing, kalimutan mo na yan. Ang Australia ay hindi na magiging katulad ng dating Australia. Isa pang anak na lalaki. Isa pang mga politiko, ilan sa kanila kamakailan lang sa pali ay halos nakiusap na iboto kami sa mundo. O mas malala pa, babalik tayo sa Australia noong dekada 50 o 60 na dyan noon din ang itsura ng populasyon. Binababa niya ang halaga nito. Hindi sinabi yun ni Pauline Hanson. Hindi siya taga-suporta ng White Australia Policy, kundi ng mga pagpapahalagang Australiano. Hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari yan. At kalokohan lang yan. Hindi ito kalokohan. Mangyayari ito. Kailangan ito mangyari. Kung hindi, mawawala sa atin ang Australia. Ang Australia ang pinakamagaling na bansa. Totoong naniniwala ako sa Australia. O sige, baka may konting paggiling. Pero ang Australia at ilan sa ating mga kanluraning bansa, talagang malaki ang naging tagumpay nila. Ang Australia, Canada, UK, New Zealand, Amerika, Pransya, Alemanya at mga bansa sa kanlurang Europa ay talagang naging matagumpay. Sila ang ganap na rurok ng sibilisasyon at waran ng kung paano dapat ang isang bansa. Walang duda roon. At pagkatapos, nagsimula sila mag-angkat ng mga tao mula sa ibang kultura. Kung kaya ng mga taong yon na bumuo ng mahuhusay na bansa sa malawakang antas, hindi ko tinutukoy ang mga individual. Isa rin akong individual mula sa isang bansang nabigo tulad ng Pakistan. Pero kung magdadala ka ng 1,000,000 tao mula sa Pakistan, masisiguro kung magiging bulok na lugar ang Australia agad-agad. Dahil kung kaya ng mga Pakistani na lumikha ng magagandang bansa, hindi ba sana nila ginawang maganda ang Pakistan? Ang third world ay third world dahil sa mga tao nito. Dahil sa mga palpak na pagpapahalaga at dahil sa kakulangan ng estruktura. Kaya nga ang mga third world na bansa ay nananatiling third world na bansa. Maaari mong dalhin ang mga tao mula sa mga palpak na bansang ito. Akala mo ba na lahat ng tao ay pantay-pantay? Hindi sila ganoon. Ang mga tao ay halos katulad ng mga makina. Pinapatakbo tayo ng isang software. At ang ating software ay ang ating kultura. Ang kailangan natin gawin ay tiyakin na kinikilala natin na ito ay isang mabilis na panahon ng pagbabago na hindi magpapatuloy. Mabilis ang pagbabago ngayon at binabago rin ang demografiya natin. Para itong pagtataksil. Kahit naniniwala ka sa paniniwala niya, gusto lang nilang magmukhang malinis at sabihing hindi sila racist, karaniwang pagpapakitang tao. Kahit na naniniwala ka sa paniniwala mo, wala kang pampulitikang mandato para dito. Gaya ng mga Briton, hindi sinabi ng mga Australiano na gusto nilang mapalitan. Napapalitan na ang pangunahing lipunan ng Australia at tayo pang nagbabayad ng hindi tinatanong. Trickle down. Konting imigrasyon ay maganda. Kailangan natin ng ilang nurse. Kailangan natin ng ilang doktor. Kaunti lang, yung mataas ang kasanayan. Hindi natin kailangang isama ang mga tao nila at ang kanilang mga pamilya. Hindi natin kailangan gumawa ng daan para maging mamamayan sila. Oo, alam ko, sinasabi ko yan bilang dating na kinabang. Pero iba na ang mundo noong 2003. Hindi ko na rin ito irerekomenda sa ilang kakilala kong taga-Pakistan at pamilya ko. Seryoso, nagkaroon ako ng ilang pagtatalo sa mga miyembro ng pamilya ko dahil sila ay laban sa kanluran. Hindi sinasadya, pero ganun talaga sila. Software at kultura. Makikita mo pananaw nila sa digmaan. May bagong pag-aaral sa Britanya.
Ipapatugtog ko sa iyo ang video. Nakakabahalang lumabas sa survey na Worlds Apart na mas positibo tingin ng British Muslim sa Islamistang Iran at Russia ni Putin kaysa sa Estados Unidos. Tingnan mo ang mga taong naipasok natin dito na direktang apektado ang foreign policy natin. Kaya nagdadalawang isip si Kestama. Hindi tayo makikialam sa digmaan. Sinasabi ng Islamikong rehime ng Iran na kamatayan sa England at galit sila sa Britain. Kung magka-nuclear bomb sila, bubombahin din nila ang Europa. Kaibigan nila ang Qatar, pero pinasabog nila ang gas facilities nito. Ano sa tingin mo ang gagawin nila sa Britain? Ngayong linggo lang, napigilan nila ulit ang 2 teroristang ataking inudyukan ng IRGC. Kahit ganon, nananatili pa rin ang katapatan ng mga Muslim ay nasa kanila, hindi sa Amerika o Britain, at lalo pa itong lumalala. Pinakakinababahala sa lahat, marahil ang mga British Muslim ay bahagya lang na mas pinipili ang Britain kaysa Iran. Bahagya lang nilang mas pinipili ang Britain kaysa Iran. Alas pantay lang, parang 50-50. Mapapaniwalaan mo ba to? Patunay ba ito ng pagkabigo ng integrasyong kultural? Ano ang maaaring gawin para maiwasan ang pagkasira? Kailangan ko pa ba magsalita? Ganito pa rin ang trato natin sa mga anak natin. Habang unang nararanasan ng mga bisita ang panalangin ng Islam, napansin ni Ahmed na hindi tama ang kasuotan ni Isaac para sa okasyon. Habang nagdarasal, nakaangat hanggang tuhod ang medyas niya. Nakashort siya at kita ang mga tuhod niya. Sa Islam, kailangan takpan ang bahagi mula pusod hanggang tuhod sa dasal. Kaya tinanong ko siya kung pwede niyang itaas ang medyas para matakpan ang tuhod niya. Mali pala sinabi namin. Dapat natatakpan mula dito hanggang tuhod, hindi mula ibaba. Ayos pala ang ibabang bahagi. Dapat natatakpan ang bahaging ito. Pero bakit pa rin natin ito pinapayagan? Nagpapadala ba ang mga Muslim ng mga anak nila sa mga simbahan? Hindi naman talaga nila ginagawa yon. Hindi nila ginagawa yon. Bakit napaka-tolerante ng mga puti sa kultura ng iba? Bakit? 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 Sabihin mong hindi. Kaya mga mahal kong Australiano, paparating na ang Islam. Ang Islam ay papasok sa bawat tahanan, gaya ng sinabi ng Muslim na yon. Maaring mag-convert sa Islam ang anak mong babae. Baka magsuot siya ng burka. Maaring man-love siya kay Abdul. Hindi ito laging masama, pero kung mangyari ito ng malawakan, kamay sa dibdib, tanungin mo ang sarili mo, ang malayang bansa na tinatamasa natin. Naku po. Diyos ko. Hindi ko maisip ang buong pamumuhay natin sa tabing dagat. Mawawala na yon. Mga babae, sa tingin nyo ba papayagan tayo magsuot ng bikini? Sa tingin nyo ba papayagan kayong magpaaraw sa paborito nyong beach, kahit Bondi man yan o Brighton Beach? Hindi mangyayari yan. Darating na yan. Ang masasabi ko lang kay Laos, pumunta ka na lang sa UK. Pumunta ka na lang doon. Iwasan mong tumira sa puting komunidad dahil pandaraya yon. Pumunta ka sa Bradford. Pumunta ka sa Birmingham. Pumunta ka sa Manchester. Pumunta ka sa East London. Pumunta ka sa mga parte ng London na ayaw puntahan ng mga puti. At pagkatapos, bumalik ka at sabihin mo sa akin kung maganda ba yon o masama.